Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So, bibigyan ko lang ng sagot yung mga nagtatanong patungkol dito sa Flyable. Meron kasi mga nagme-message sa akin, bro, ano ba yung magandang bola gamitin? Gusto nila magdagdag ng hatak o magdagdag ng arangkada. So, magbibigay lang ako sa inyo mga bro ng mga tips, ng mga mga guide kung ano yung magandang gamitin pantono sa ating mga motor. Yung Flyable kasi mga bro, dapat maintindihan niyo. Mayroon kasi tayong tinutuno dito mga bro na NMAX. Ito yung bagong unit natin mga bro, bagong alaga natin. Yung gagamitin natin sa mga home service kasi parang tumatanda na tayo mga bro, napapagod na ako napapagod na ako mag-clutch. Kaya subukan natin magmatic. Pero sa mga long ride, mas gusto ko pa rin yung Decadena, tatry ko lang tong yung NMAX na D1 na ito. So magtutuno tayo ng flyball kasi hindi ko masyadong gusto yung performance niya. So sa makina naman, yung 155 na scooter, actually kahit yung Honda Click ay malakas na po yan. So hindi nyo naman kailangan na sobrang tuling kasi sa kondisyon ng lugar natin, ng kalsada natin, hindi nyo naman lagi magagamit yung top speed nyo. Tama, di ba? So kaya magtutuno tayo ng bola. So tama-tama habang tinutuno natin, sasagutin ko lang din yung Ayun na kayo mga bro, kakagising ko lang. Sasagutin ko lang yung mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung magandang gamitin na flyball. Ayun, meron tayo dito set na Sun Racing. Sun Racing, the kind of man. Ayan. So ito kasi mga bro, yung bola, ito po yung nakalagay dito sa ating mga tawag dito ay pulley set. Ayan. Tapos, yung drive piece is yung kapartner niya. Dapat mga bro, maintindihan nyo muna yung function ng bola bago kayo bago kayo magtono or bago nyo galawin yung mga CVT. Baka magtanong din kayo, ano ba yung CVT? Ito po yung natin, ito yung panggilid or yung tinatawag na CVT or Continuously Variable Transmission. Tama, di ba? Ewan ko lang kung tama. Basta ganun ng CVT, Continuously Variable Transmission. So, ulitin ko mga bro, yung bola natin ay dito po nakalagay yan. Ayan. So, ano ba yung trabaho nito mga bro? Ang trabaho nito, ito naman yung ating backplate. So, dito po nakakabit yan. Pang NMAX to. Nasaan na ba yung backplate mga MIUI? Pang MIUI kasi ito mga bro eh. Diba? Patay na wala pa nga ni... Ito to. Ito mga bro. Ayan. Dito nakalagay yung backplate natin. So kapag ka nire-rev nyo o nagkakaroon ng centrifugal force mga bro, umaangat ito. Okay? Umaangat itong pulley natin. Tandaan nyo, yung kapartner nito mga bro, yung slide, yung dive piece natin, hindi po ito gumagalaw. Kasama to na umiikot ng crankshaft. Kaya kung makikita nyo, meron siya mga gear, di ba? Yung drive piece natin, kasama umiikot yan ng crankshaft or ng buong makina. Ito yung gumagalaw. Ito yung ating pulley at saka yung backplate at yung bola. So, ang logic dyan mga bro, para mas maintindihan nyo, tayo, pangit. Ang logic dyan mga bro, para mas maintindihan nyo, pag mas magaan ang bola, mas mabilis na angat ito. Gumagalaw kasi dito yun mga bro, yung bola natin, gumagapang dito yan. Pag gumagapang dito yan, tumataas to, umaabad dito. Kaya umaangat yung belt natin. Okay? Yung belt natin, ano ba papakita sa inyo? Yung belt natin, nandito yan. Pag naka-minor, kayo habang nire-rev nyo, umaangat po yan. Umaangat siyang ganyan. Ayan. Diba? Umaangat yan, ganyan. Ngayon, ang isa sa trabaho ng flyball is yung magpaangat nito. Kapag mabigat, mas delay. Kapag magaan, mas mabilis ang angat niya. Ayan. So, yun mga bro, magkakaroon na kayo ng counting idea sa trabaho ng flyball. Ngayon, yung mga natin mga bro, yung mga bola, may mga timbang yan. May 8, may 9, may 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ewan ko kung meron 20 grams. So, sa madaling sabi mga bro, kapag ka mas magaan, mas mabilis ang response niya, mas matipid sa gasolina. Kasi konting RPM lang mga bro, konting revolution nyo lang, possible na umabante yung motor or tumakbo na yung motor. So, yung fuel consumption nyo, mas mababa. Pero mga bro, lagi nyo tatandaan, kapag
yung ano kasi mga bro, mabilis niyang buhatin yung motor kapag ka magaan. Ano? Kapag ka magaan. Ang problema niya mga bro, hindi siya aangat, hindi siya nasasampa ng sagad na sampa, hindi niya kayang tulakin to ng sobrang, kasi ito yung tinutulak ng bola, hindi niya kayang tulakin to kapag ka sobrang gaan ng bola natin. Ngayon mga bro, kung babalik rin naman natin, yung mabigat na bola ay matagal na RPM or yung centrifugal force na kailangan para maitulak itong ating pulley. Yan. So, syempre, yung gasolina mo, kumbaga, uubos ka ng maraming gasolina bago siya umabante. So, mas matakaw po sa gasolina yung mabibigat. Pero, ito po ang magandang ipang-overtake. Ayan, yung magandang ipang-overtake, yung mabibigat at yung top speed mo, ay doon mo siya makukuha yung full potential ng motor mo. Pero mga bro, marami kasi i-consider dyan. Ito, malay mo, may tama na ito. Yung clutch natin, yung clutch spring natin, yung center spring natin, i-consider nyo yan kapag ka nagtutuno kayong bola. Kasi, ngayon kasi ang pinag-uusapan natin is flyball lang. So, sa madaling sabi, mga bro, kapag ka magaan, mas mabilis ang response ng motor, mas matipid sa gasolina, ayun lang. Pagka mabigat naman mga bro, pagka mabigat, ayun, doon nyo makukuha yung top speed. Pero kung magtutono kayo, huwag kayo mag-umpisa doon sa pinakamabigat or doon sa magaan na flyball. Ang may papayo ko lang sa inyo mga bro, wag na po kayong gumamit ng mga kombinasyon na mga bola kung hindi naman kayo magkakalkal ng inyong mga pulley set. Bali wala po 'yun, Kung magagamit kayo ng gagamit kayo ng mga ibang mga grams, yung isa 8, yung isa 13, tapos hindi naman kayo nakakalkal, bali wala po 'yun. So, isa pang tips ko sa inyo mga bro, kung maggagaan kayo ng bola, okay. Kung maggagaan po kayo ng bola, huwag nyo na pong papakialaman yung inyong mga center spring. Kasi hihiyaw lang po yan. Okay? Hihiyaw lang po yung mga panggilid nyo. Aangal yan, hihiyaw yan kapag tinigasan nyo pa yung center spring nyo. So, normally, magpapalit lang po kayo ng center spring kapag dumudulas na yung kapag dumudulas na yung pad belt or yung drive belt natin dun sa torque drive, dun lang po kayo magpapalit ng center spring. So, marami kayong i-consider dyan mga bro kapag nagtutuno kayo ng panggilid. So, ngayon, ano ba yung magandang gamitin na flyball? Yung stock naman mga bro ay quality na yan, Wala namang masama or wala namang problema dun sa stock na galing mismo ng kasa. Matibay na po yan. Mayroong dulo, mayroong arangkada. Ngayon, kaya tayo nagtuturo kasi pag binili natin yung motor, minsan lagi may angkas or laging paakyat, doon natin kailangan magtuno ng flyball. So, ang masasuggest ko lang dyan, mga bro, kapag patag, walang akyatan, okay, walang akyatan, patag, tapos wala kang angkas, siguro, ang pinakatalis dyan, mag-ang ka ng kahit mga 3 grams pababa. Kung stock mo ay kahit 2 grams, 3 or 2 grams, bawasan mo yung stock. Kung palagay natin ang stock mo ay 14 or 13, gamit ka ng mga 10 or 11 grams. Yun ang pinaka-the best. Ngayon, kung sa lugar nyo naman ay lagi kang may angkas, laging may angkas, tapos paakyat, the best dyan mga bros, magpalit kayo ng mabigat na bola. Okay? So, ulitin ko, hindi lang po bola, marami pong factor or yung pagtutuno ng panggilid para makuha nyo yung tamang performance. Siyempre, check nyo yung bell, kung may gas-gas na, kung mataas na ba, yung natin, yung itong mga mga lining, kung alog na baga or hindi na maganda yung lapat. Kasi kahit magtuno kayo ng bola, kapag dito yung tama, bali wala po yan. So, ganun lang mga bro, yung pagtutuno ng bola, sana nagkaroon kayo ng idea. Sa madaling sabi lang, pag magaan, mabilis ang response or yung konting piga lang, may arangkada na siya. Pero wala siyang dulo. Kung chill ride lang naman kayo, tamang-tama lang mga bro. Kung chill ride lang kayo, tama yung magaan. So, yun lang, ito. Yung ginawa natin. Bro! Yan, mga bro, mga tropa natin, mga Honda Click. Ito tayo ng mga nagme-maintenance ng kanilang mga motor. So, dito lang yung video natin mga bro. Pasensya na kayo kung medyo malabo, pero sana nakakuha kayo ng idea doon sa mga gusto magtono ng bola.